Ito ang isang buwan bago ang huling bell. Yun naman ang kapatid kong babae, ang 21 anyo at nung siya ay nanganak. When they revealed, they were taken by the military in the NPSL camp. During the administration of the late dictator Ferdinand Sana lagi ganito. Mayapa, magaan, malaya. Jules! Sam! Ano ginagawa mo dito? Akala ko galit ka na. Di, no? Ayoko pang pumasok. Okay lang ba yun? Ang alin? Ang hindi pumasok? O ang ayaw? Huminto. Kung sandali lang, bakit hindi? Bakit hindi? Oo, tara na. Kasama mo ako. Oo, tara na. Itay ko ang boyfriend ko. Sinong boyfriend? Yung pangit yung kalbo? Sinong kalbo? Yan ang boyfriend ko. Una ka na. Exit. Exit ka na. Ikaw. Ay, parang humigil ang oras. Salamat! Bakit? Sa pagpunta dito. Hindi kayang hindi. Christian, sana laging ganito. Hindi ito makakita. Tara? Kung mananatili ang katahimikan, sino ang magsasalita para sa atin? Sir? Josefina Fernandez! Opo. Iha, patid mo kung bakit kami naririto, hindi ba? Ito. Ano parang isip ko dito? Ay, katanungan ko sa iyo ngayon. Sino ang nag-udyok sa iyo? Wala po. Bilang estudyante lang po. Bilang estudyante, dapat alam mo ang ngalan. May mga bagay na mas mabuting hindi pinapahayag, di ba? Hindi po ito kasi nakatingin! Hindi naman namin sinasabing mali ka. Sinasabi na, mali ang oras. Mali ang tapang. Tama kaya? Kung mananahimik po, may magbabago ba? May mananatiling tahimik. Sumama ka muna sa amin. Sandali lang po! Ulit! Pwede ko po bang... Hindi naman kasalanan magtanong. Kilala niyo po ba siya? Kilala niyo po ba siya? Kilala po ba siya? Tayo'y kumagapang pataas, lumalaban ng patas, pagkakapuso'y lumagpas, mapipilitang magmamula. Nawalan na ng silbi ang dating malayang pagpang na naging daan upang humusga ng tapat at nararapat, ngunit ang biglang tinabakan.
Karami, hahayaan na lang ba ang panlililang sa karapatan ng ating sambayanan? Tayo'y gumagapang pataas, lumalaban ng batas, mga gusto'y lumabas, mapipilit ang panghamlas. Ano talaga yan? Nagugulo ninyo. Settle down. Oh, ano yon? Sir, hindi po ba bukas na yung klase ng section? Oo, sir! Hindi ko lang ako. Kapag yan ang akala nyo sa akin, Ulyanin, since nandito na rin naman ako at ayaw ako masanay or masayang ang laway ko, diretso pa rin tayo. May klase. Di ba? Bakit? Lala. Anyways, importante pa rin ang attendance, ano? Mawala na ang lesson pero mga pangalan nyo, kailangan nandito pa rin. Abasis ko po, Mariosep. Ano akala nyo? Group sa dito? Kayo talagang mga unggoy kayo? Anyways, De La Cruz. Present po. OA mo naman. O. Santos. Present po. Mentally po. Hindi. Lapit ka. Lapit ka pa. Ano na? Oh! Oo nga ako. Oo. Ang hiling mo kasi. Makinig ka kaya kay sir. Hey, class. Reminder. Ang classroom ay lugar para sa pagkatuto at hindi sa kung ano-ano. Sir, pwede po pagkatulog? Ayun. Ang dami mong alam. Pwede naman, mukha ka rin namang tarsier. Basta nakabulan ang iyong mata, ha? Ikaw dyan, Pogi, may tanong ka ba? Ha? Wala po sir. Wala lang po. Hi, Mariosep. Bawal yan dito, ha? At sa mga gusto pa rin matulog din eh, tandaan, nabaho na ang classroom dahil sa mga tulo ng inyong laway. Ayusin. At para din sa mga magkasintahan, paalala lang, ang classroom ay hindi sinehan. Sayang. Pwede naman daw sa hallway. Ay, ikaw, Julia, patawa-tawa ka. Nakikinig ka ba? Sir! Nakikinig po ako. Masyado kang pag-girl. Anyways, dahil dyan, may quiz tayo, ma'am. Bakit ako yung Upo! Aba, ang kabaklaan ay inam. Huwag magmana sa teacher, ha? It's a surprise quiz. Sir, araw-araw na ako surprise. Anyways, that's what you call adulthood. Mama si sir. Eh, man! Ang dami niyong alam. Well, anyways, kung hindi kayo handa, ihanda niyo na lang ang sarili niyo sa pag-uwi. Hindi ko lang pala. Uy naman. Bayan. Kaya ko tawa ako. Basta, ikaw katabi ko. Ang corny naman. Hersing. Christian ha? Di ba sabi ko naman sa'yo, una ka nang umuwi. Una ako hintayin, no? Mahal, di ko naman kayang iwasan na hindi ka hatid sa inyo eh. Tsaka, isang buwan na lang. Graduation na natin. Mga graduation na natin. Hayan ko pa bang lumipas ang mga huling sandali. Hindi ka kasama? Oo na. Gets naman kita, no? Pati, sa tingin mo ba, matitiis ko ang aking kaisa-isang Hindi ka na nga rito. Jules, Oh. naalala mo pa ba yung first day ng pasukan?
Alin doon? Yung tumalsik yung sa mong sapatos kasi masyadong malaki yung size? O yung naiwan ka ng mga tropa mo pa uwi? Hindi. Oo, naalala ko yun. Pero, yung kape ba? Hindi mo ba naaalala? Yung kape? Yung Spanish latte? Caramel? I know, mahal. That was our first date together, no? Malilimutan ko ba yun? Pero, bakit mo naman naitanong? Wala lang. Isang buwan na lang. Araw na lang at kanya-kanya na ulit ang mga tao. Oo nga, no? Patapos na ang senior years natin. Pero kung saan ka, dapat nandun ako ha. Christian, di naman ganun kadali yun, no? Hindi lang din naman yun eh. Napapansin ko kasi na parang ang tamlay mo nitong mga nakakang araw. Wala lang to, mahal. Alam mo kasi, masyadong madaming gawain lang ngayong linggo. Ganun ba? Ngayon galing yan, mahal. Tatapos din yan. Pero kasama mo ako. Pareho natin susungin yung research defense. Nagsasandamak mga projects, surprise recitation, quiz at exam. Lahat kasi yan ay kailangan natin upang makagraduate tayo. Konting tiis na lang, ha? Oo na. Papahinga na lang pagpagod na. Ay, papasok na naman sa panibagong sequel ng paghiling. Mahal, tanda mo ba yung bucket list natin? Oo, hindi ko malilimutan yun. Ginawa natin yun sa seawall, dun sa Dalahican. With a view and everything! Perfect! Perfect nga, no? Wala lang. Naalala ko lang, di ba? Yung natin unang sinabi na sabay tayong tatapak palabas ng lahat ng to. Pagkatapos, senior high. Oo nga, parang nalilinaw pa nun. Na para bang sigurado na ang lahat. Oo. Sigurado pa ng mga oras na yan. Anong ibig mong sabihin? Christian, hindi ko alam kung kailan to nagsimula. Basta ang alam ko lang, pag naiisip ko yung mga plano natin dati, mas nauuna ko yung kaba kesa sa saya. Kaba dahil bago lang yun. Natural lang yun! Pero paano kung hindi dahil bago lang? Jules! Christian, mahal kita. Alam mo yun. Pero, sapat ba yan para masabi ko agad lahat ng kasunod? Kung hindi ka pa handa, hihintayin kita. Eh kung iba yung makita akong direksyon sa gitna, Basta ang alam ko, kung nasan ka, dapat nandun din ako. Christian, doon ako natatakot. Na baka isang araw, hihigit mong sumunod kahit wala ka namang sarili mong dahilan. May mga bagay kasing pinipili, kahit hindi sigurado. At ikaw yun para sa akin. Christian, hindi ganun kadali yun. Kaya, pwede ba? Bukas na lang natin ito pag-usapan. Sige, masaman pa naman. Alam mo, kailangan ko na umuwi. May deadline pa ako bukas. Hatid na kita. Di na kailangan. Sure ka? Oo, may sundo ako. Please, hatid na kita. Christian, babawi na lang ako. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Oh, ay, wala pala ako. Wala! Paalis na rin ako. Paalis, pero walang hawak na badge. Olay ka ho! Huwag kami. Ako lang, kaya nga boy. Kung ano na naman pinagpapasabasa mo dyan. Okay mo ba? Hoy, bakit ako lang ito classroom? Hala ka, kasalanan mo isusubok kita kasi Bita-bita. lang pa. Kaya nga, tingnan mo ginagawa. Kinakalat mo pa. Ano bang pakialam niyo? Umuwi na kaya kayo? Boy, ba't parang malungkot ka naman na yun? Yayari. Kung ikwento ko ba, makikinig pa kayo? Okay, go. Ano ka na?
Ito na. Ay, teka. Ba't muna pala kayo nandito? Chika mo na lang. Chika mo na lang. Nakakahiya. Tama. Dali na kasi. Ito na. Dali na. Alam niyo naman na girlfriend ko si Julia, di ba? Oo, para natin kayo magka-holding hands. Friends lang, aba, ay huwag kami, ha? Totoo. Ano kami, Bowblocks? Ano, lalayitin niyo na lang ba ako? Oo, magkwento ako. Bowblocks. Oh, sorry naman. Alam niyo naman na... Ano kami ni Julia, di ba? Parang ayaw niya sa akin kasi... Ha? Ano sabi? Tama ko rin. Kanina, nag-uusap lang kami. Tapos may sinabi sa akin. Ayaw niya pag-usapan namin. Eh di yun, umuwi na lang siya. Dami pa doon siyang gagawin. Ano ba yung sinabi? Kaya, Bala nagre-reminisce lang kami ng Tapos. Then, yun nga. Yung reminisce lang namin yung first day of school. Sabi pa nga niya, wala lang. Naalala ko lang. Doon pa natin sinabi na tatapak tayo palabas ng senior. Sino kausap niya? Kasi hindi. Sabi ko pa naman nun, oo, parang ang linaw pa nun. Parang bang sigurado ng lahat. Kasi yun. Ha? Hindi! Parang ayaw na niyang gawin yung mga gusto namin gawin dati. Hindi ka na love. Alam mo, boy, siyuin mo lang. Bulaklak lang patapat na. Sabihin mo sa kanya ng paulit-ulit na mahal mo siya. Sino ba? Pero, tama rin naman. Huwag ka mapagod sabihin sa kanya. At iparamdam kung gaano mo siya kamahal. Diba? Tama na. May kantang bagay dyan. Nandyan ba si Julia? Ay, wala po dito si Julia, pero kakanta kami, want to mag-joke. Feel ko parang sa kanya. Ibang hanapin ang pag-asa sa mundong puno ng luwang manda. Guys, sino next? Ay, huwag ka na. Alam mo, ngayon ka na lang. Go, ikaw na lang. First ko yan eh. I win. Pag-ibig na handang iyan mo sa buhay na ikaw Bebe, yung bulaklak ha? Uy, huwag mo kakaliwa yung bulaklak. O, kaninang bag na naman to? Iniiwan na naman. Pero sa ikaw siya. Oo, ito. Kaya ba ito? My God.
Sure. talaga? Oo, guys. Totoo ba yan? Oo nga. Hindi ka nasasama? Guys, mamaya na ako. Sure ka na, Charles. Ingat kayo. Bulaklak ha. Award kita. Good choice. Ay, nako. Dami naman dapat na Murphy. Huh? Uy, They Yan ba yun? that taste and price consistently emerge. Uy! Oh, Mama ko. ulit mo naman ako. Mama mo rin. Comment po. Nga pala, Tol. Ba't nandito ka pa? Ay, kanina pa sila nag-uyan ah. Wala lang. Trip ko lang. Eh, ikaw, Tol. Anong ginagawa mo dito? Naghanap ka ng multo? Multo bang? Gugusan ting? Usanting. Ulol. Galing pa ako sa newsroom, Tol. Nagpa-meeting lang ako ng isusulat sa Dario this year. Tsaka sa daming balita na dapat isulat, di ko na nga rin alam kung ano dapat unahin. Pero, pansin mo, Tol, kung kailan isang buwan na lang at graduation na. Tsaka ang daming issue rito sa school. Aanin ko yung mukha mo, Tol. Hindi ka naman nakikinig eh. Nakikinig ako, Tol. Ano sinabi ko, Tol? Shit. Oh. Tamo ka? Pero, Tol, seryoso. Bakit, Tol? Alam mo na ba yung nangyari sa kapatid ni Julia? Kapatid ni Julia? Anong nangyari, Tol? Pre, di mo pa alam? Eh, akali ka pala eh. Kaya ako nga tinatanong. Isang student journalist ang iniulat na nawawala matapos maglabas ng serye ng artikulo tungkol sa umano'y irregularidad sa pondo ng paaralan. Ayon sa pamunuan, iniimbestigahan pa ang insidente. Tagal na to. Di kahapon. Hindi noong nakaraang buwan. Noong ika-14 ng Marso, taong 2023. Isang araw, matapos mailathala ang artikulong naglalatad ng katulian sa pondo ng pamahalaan. Hindi na umuwi si Josefina Bernandez. Ang headline niya ay tungkol sa paulit-ulit na pag-aproba ng budget para sa programa hindi naman nararamdaman ng mamamayan. Kinabukasan, binura ang pangalan niya sa publication. Tinanggal ang byline. Parang hindi kailanman umiral. Ang sabi, nag-transfer. Tahimik na umalis. Pero ang totoo, pinadakip siya. Inalis sa sirkulasyon. Tinago sa mata ng publiko. 2 taon na. 730 araw na. 2 graduation na ang lumipas. Wala pa rin siya. Walang malinaw na ulat. Walang umusad na kaso. Uhaw ang pamilya niya sa sagot. Ngunit sa bawat tanong, tila may kamay na pumipigil. Bakit? Sino ang pumigil? Bakit pinatahimik? Di ka talaga maalam ng comprehension, no, Tol? Di kasi, seryoso na. Nasa archive yan. May mga dokumentong hindi talaga binabasa. Sinasadyang kalimutan. Pero somehow, collectively, konektado lahat ng nangyayari. Sa impormasyon ng nangyayari sa ngayon. Wow! May ganang ka pala, Tol. Ito kailan niyo uling naramdaman ang hustisya? Asan ang buwis niyo? Saan napunta? Ano pinupunto mo, boy? I'm just stating this. Our justice system has been worse for a long time. Noon pa! 1970s! Marcos dictatorship, human rights, and enforced disappearances, binaliwala. At bago pa yun, kolonyalismo. Tagal na tayong ginagapos. Hanggang ngayon, mabagal pa rin ang hustisya.
At yan ang nangyayari sa atin ngayon. Ay, nako pre. Kalma ka lang. Buti ginamit mo utak mo. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo. Ano bang outfit na dyan pa kayo gabing-gabi na? Sir, wala lang po. Paano mo nakakita Doon kayo na po ng kami, outfit, sorry po. tinakbo kayo, ano? O kayo mga tsaka, uwi na rin. Pagod. Ewan ko ba, nung mga nag-18 years old itong mga batang ito, may sarili na silang mundo. Baka mga taga-Mars sila. Diyos ko naman. Oo, ang dami namang gagawin. Ang dami ko na namang gagawin. Sport. Ay, tanga-tanga naman kasi. Jules? Jules, pasensya ka na hindi kita napansin, ha? Hindi, okay. Ano ba? Ba't ang dami mong dala? Ang dami ko nang gagawin. Ang dami ko pang gagawin. Pang gagawin? Sa Monday, meron kaming quiz. Sa Martes, meron kaming oral recitation at saka presentation. Sa Thursday, meron kaming research defense na kung saan iisang buwan na lang at malapit ang matapos ang school year. Saka sila maraming pinapagawa. Lagta na ako. Ayaw mo na. Gusto mo ka na. Huwag ka nang pumasok, Di. Hindi ha. Okay. Nakakapagod. Alam mo yun? Ano pa ba? Ano pa gagawin ko kundi tapusin ko na lang? Pero di ba, teacher mo si Sir Frank? Oo. Ang dami pagawa nun eh. Lalo na yung kinaiinisan ko. Hoy, huwag ka maingay. Baka may makarinig sa akin. Scary. Hoy, Julia Fernandez. Akala ko ba manunulat ka, ha? Ba't parang ikaw pa yung nagpapatahimik sa akin ngayon? Ako yon, hindi ikaw. Huwag ka nang gumaya. Oo na, ikaw na naman ang magaling. Ay, siya nga pala. May narinig akong balita kanina sa Luzon. Pag-alis ko. Alin ba yung meeting nila ni Anton? Ano naman? Kaya nga tinawag ng newsroom eh. Doon nagagalit. Patapusin mo muna kasi ako. Oo nga, di mo pinatapos eh. Baka lang kasi may makarinig. Pero, pinag-uusapan kasi nila yung mga nawawalang estudyante. Walang estudyante? Oo. Balita yung 2023 pa. Hindi ko nga alam kung ba't ngayon lang nila pinag-uusapan. Sam? Sa tingin mo? Yung kayo kapatid ko, di ba? Mali ko. Hindi naman ako sigurado. Baka bago lang yung kaso. Pero, sabi-sabi, tinatago daw ng admin yung ebidensya ng mga nawawalang estudyante. Kaya ang tanong, saan at saka bakit nila itatago, di ba? Nakapagtataka kasi, napaka-unfair. Imbis na ibigay na lang nila yung hustisya, mas gusto pa nilang itago yung katotohanan. Hindi ba parang, Jules! Sam! Ano ba naman yan, Jules? Hindi ka ba nakikinig? Sam, ano kaya kung magsulat ako ng mga balita tungkol dyan? Seryoso ka? Oo! Alam mo yun, para mabigyan natin ng hustisya yung mga biktima at para kumaan yung kalooban ng mga pamilya nila, di ba? Sam! O ba, ba't sinabi ko pa sa'yo? Hindi mo dapat sinabi. Sam! Jules! Alam mo namang delikado yung gagawin mo, di ba? Nagawa mo na yan dati. Kung gagawin mo ulit ngayon, baka handa ako. Alam mo yun, para mabigyan natin ng saysay yung nasimulan naman mga biktima. Pati alam mo, naniniwala ako. Gaya man ako sa kanila, may isa o ilang taong tutulong sa atin. Di ba? Sam! Maria Elena Pamposa, isang community organizer at aktivista na tumutulong sa mga magsasaka at maralita sa gitnang Luzon. Huling nakita kasama si Erlin Mongcal sa Tarlac, hindi na muling nakita. Isang indigenous rights activist, hayagang tumulong sa pang-aabot ng lupa at pang-aabot sa komunidad na katulong. Huling nakitang dumalaw sa isang pulong sa Taytaysan, hindi na muling nakita. Felix Salaveria Jr., isang dating mamamahayag na naglantad ng mga isyong kinakaharap ng mga magsasaka at paralitang sektor. Huling nakitang dinakip ng mga armadong lalaki, hindi na muling nakita. Armand Dayoa, isang Pilipinong aktivista na misteryosong nawala matapos tukutin ng mga pinaghihinalaang ahente ng Estado. Hanggang ngayon, hindi ba rin alam ang kanya sinabi? Isang tahimik ngunit mabigat na pagpapaalala para sa mga buhay na bigla na lang naglalaw at hindi na nakita pa. Primitibo Tibo Mayhares, isang mamamahayag at
manunulat na nagsiwalat ng mga katiwalian at pang-aabuso sa ilalim ng diktadura. Huling naiulat ng taong 1977, biglang naglaho. Nawala. Binura ang pangalan. Pinatahimik. Nawala sa sirkulasyon. Parang hindi kailanman umiral. Nagsulat. Nagreklamo. Lumaban. Nawala. Eh, Julia, hindi naman sa pinipigilan kita sa gagawin mo, pero alam naman natin na kahit sa kaunting paghahanap ng hustisya, may kapalit. Oo na, naintindihan naman kita, no? Pag-isipan mo naman muna ang mabuti. Oo, siya. Alis na muna akong dapat pang gagawin. Tapusin ko na. Oo. Mauna ka na. Ito ba yan? Pangit? Di naman bagay. Wala akong maisip. Alam niyo, ang dami ko pang kailangan gawin eh. Pwede namang mag-submit na lang ako ng requirements, graduate, magtrabaho, tapos na. Nakakainis kasi eh. Alam mo na may mali. Kitang-kita mo. Tapos lahat, parang okay lang. Parang normal lang na may nawawala. Parang balita din na matatagunan. Alam niyo, kung hindi ko lang siya kapatid, siguro isa na rin ako sa nagsasabi ng, yaan mo na yan. Hindi mo naman problema yan eh. Ang dali siguro sabihin nun, no? Hindi ko nga alam kung tama ba itong ginagawa ko, kung may mararating ba to, o ano eh. Basta ang alam ko, pag hindi ako kumilos, walang mangyayari. Hindi ko alam kung sa isang pangalan ako magsisimula, isang tala, isang basehan, wala. Okay, class, let me just remind you, kung uulitin ko ang konteksto ng pagsusuri ng kasaysayan, ibig sabihin na lamang, yan ang tatamad nyo at hindi nyo binasa. Kaya muli kong uulitin. Kung ito ay aking uulitin pang muli, di kayo nagbasa at hindi ko na rin kasalanan kung mabababa ang inyong marka. Understood? Oo nga, patay. Ops, ops, ops! Akong gigising dyan. Ayun. Alam nyo, lagi pa niyo kayo may commotion. Tandaan nyo ha, mga dear, ang kaalaman ay hindi lang yan basta-basta pinapasok sa isipan. Ito ay pinaghihirapan. At hindi ito nakukuha sa pag-idlip. Oh my God! Mario Jose, Tingnan kami nga lang. hindi ano ba naman yung sinisigaw mo? Tandaan mo, ang silid-aralan ay silid para sa karunungan. Hindi silid para sa tulugan at hindi rin para sa pag-aklas. Kung gusto mo, doon ka sa labas. Pasensya na po, sir. Hay nako, tama na ang pagpuprotesta. Nasasayang ang oras ko. At para sa lahat ng mga inaantok at nakaklip ka paganda ha, huwag kayo dito. Nag-aamoy laway ang classroom ko. Yung... Sino naman yung Poncio Pilato yun? Good morning po, sir. Ay, good morning, Miss Sam. Buhay ay ang pinapasok ka pa pala, no? Anong kailangan mo dito? May ibibigay na po akong takdang aralin kay Jules. Again, takdang aralin? Second ko to. Parang kahapon pa yun. Sam, ano ka ba? Mayayari ako sa iyo. Wala naman ako naiwan sa bahay niya. Ano ba yan? Eh, di ba naghahanap ka ng katanungan? Nakinig mo yun. O ito, baka kailanganin mo. Ano ba yan? Buod na ulat tungkol sa
kanina o... Eh, sorry. Ay, sorry, sorry. Nawawala ang estudyante. Saan mo naman nakuha yan? Saan na natin pag-usapan siya? Saan ko nakuha, ha? Saan ko na ko? Ako yung bata. Hindi ko. Nakulit. Nakulit. Basahin mo na lang muna. Alam mo, dito ako magsisimula. Dito. Basta Jules. Mag-ingat ka, ha? In-edit ko lang yun. Para di siya mapahamak. Kinunwari na yun yung mga nawawalang estudyante. Okay, magkalala. Sabihin ko rin naman yung totoo eh. Sa tamang oras at pagkakataon at panahon. Sa ngayon, intindihin niyo lang muna ako. Alam ko naman na gagawin niyo rin yan sa mga taong mahal niyo. Mas maganda ka pala kung nananagilig ka ng ano. Oo, ayan. Mas nakakaganda sa mukha. Would you agree? Ano? The others. Gusto mo bang ipasok sa iyo to, ha? Gusto mo ipasok sa iyo, ha? Paparamdam ko sa iyo. Oh, asa na ang tapang mo? Ngayon mo ipakita. Di ba lumalaban ka? Magsusulat ka pa nga eh. Ano ba yung pamagat nung sinusulat mo? Ang ganda-ganda mo na ngayon na itahay ka naman. Ano? Diyan ba? Gusto mo rin maramdaman? Christian! Tingnan mo yung mga bituin mo, ho? Ang ganda nga, Julia. Sobrang yung ganda. Alam mo, pakiramdam ko minsan, nakatingin sila sa akin. Nagmamasdan ako. Panahantayan. Ayun. Yung napakaliwanag na bituin na yun. Sa palagay ko, yun yung magliligtas sa akin. Baka nga, Julia. Baka siya ang magliligtas sa atin. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit na inaaprubahan ang budget para sa parehong programa habang nananatiling kulang ang pasilidad at serbisyo. Hindi ito pagkukulang ng sistema. Ito ay desisyon. Ayon sa mga opisyal, Si Ate Sabina ba yan? ebidensya ng maling paggamit ng pondo. Ang Si Ate Sabina? kailangan serbisyo ay Hindi mo kilala si Ate Josefina. Di ba si Ate Josefina yan? Si Ate Josefina! Kilala mo po. Halika. Si Ate Josefina to. Mas mo alamin. Huwag ka na magtanong. Hindi mo alam kung kailan ang gawin. Huwag ka na magtanong! Huwag ka na magtanong! at ang katahimikan ay isa ring desisyon. Wala kami alam. Wala kang dapat makaalam! Ano ba? Bakit ba wala sa inyo nagsasabi ng totoo? Ito yung headline. Ito yung sinulat niya. Pero bakit ganon? Tinanggal nila yung pangalan niya. Para ano? Para hindi siya umiral? Kung nawala si Ate Josefina, ayoko maniwala. Kasi I knew she was still here. Kasi nararamdaman ko siya sa puso ko. And every night, I wanted to cry. But I felt too guilty to even try. Kasi ang part of it, I knew that ang part of it, alam ko yung rason. Pero hirap na hirap akong tanggapin. Kasi ang hirap niyang isipin. And even on the days na gusto kong magtanong,
mo kailangan ipaliwanag lahat. Sa walang pakiramdam na parang wala kang kayang gawin na kahit anong gawin mo, wala namang mangyayari. Alam mo ba yung pakiramdam na gano'n, di ba? Di ba hindi? Ubus na ako. Jules, alam ko, naiintindihan kita. Sa pakiramdam ko, lahat na lang ng gagawin ko may mawawala sa akin. Posibleng may mawala, Jules. Paano ko si Christian? Baka. Paano ko yung future ko? Posible, Jules. Pero ako, hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Kung magsasalita ka, magsasalita din ako. Ano? Sumama ka na sa akin. Tumahan ka na. Nahirap na ako. Kailangan ko mapag-isa. Sa ang mga negosyong kayo ay walang sapat na kasama. Ang publiko ay hindi ang sapat ay sarado. Ang sabi ay ating lang yan. Nalulunod sa pangalaman. Di mo alam kung ibang tustos man. Nagkaubusan mo ng pangmedisina. Ang
Walang kalampayang kahapon. Walang kalampayang kahapon. Walang kalampayang kahapon. Christian! Ano ba? Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Julia? Pwede ba? Huwag muna natin itong pag-usapan ngayon. Hindi kita pwedeng iwanan. Ganyan palagay mo. Christian! Huwag nga muna ngayon! Hindi ko kaya naiintindihan! Kung tungkol tos nawawala mong kapatid, Julia. Huwag mo muna siyang isipin. Kailangan siya ng kontilidad. You don't get to tell me what to do! Eh, anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang tumahimik na lang ako? Panoorin ka na lang habang nilulunod mo ang sarili mo sa lahat ng to! Wala naman kasi ako sinabi. Ayusin mo! Eh, yun lang ang kaya mong gawin, Julia. Pag may problema, hinaharap, inaayos. Christian, hindi lahat nalilinawan! Tungkol sa nawawala mong kapatid, sabihin mo sa akin. Pag-usapan natin! Humanap tayo ng paraan! Christian, huwag ngayon! Kailan, Julia? Kailan pa kita tayong tulungan? Gusto mo ba laban dito to? Hindi ko kailangan ng mga plano mo at mas lalo hindi ko kailangan ng pangako mo! Ang kailangan ko, yung makikinig kahit saglit lang! Julia, lagi akong nakikinig sa'yo! Nakikinig ka para sumagot, hindi para umintindi! Kung aayusin mo lahat kayo, sabihin mo sa akin saan ko ilalagay yung sakit! Alam mo, Julia, palamig na muna ako. Maya na natin ayusin to! Sobra na! Ayoko na! Pagod na ako! Na parang kahit anong gawin ko, may kailangan akong isakripisyo. Si Christian, hindi niya nga ako naiintindihan eh. Si Sam, buti nandiyan siya. Yung mga magulang ko. Wala na sila. Alam pa. Saan ko hahanapin yung sagot? Bakit parang tinatarantado niyo lang ako lahat? Neng, ano ba dinadrama-drama mo dyan? Tahan na, papagod ka lang. Uwi. Jules? Jules? Pwede ba? Jules, pwede ba tayo mag-usap? Pwede ba? Bukas na lang. Hindi, kailangan ko itong sabihin sa'yo. Hindi mo ba nakikita? May pinagsadaanan ako, hindi mo ba yung nakikita? Jules, tanda mo nung grade 10 tayo, kinausap ako ni Sir Solomon, ni Sir Frank, ni Sir Cyron, ni Ma'am Gigi, ni Ma'am Sarah. May nasabi ako na hindi ko naman sinasadya. Ano ba yun? Julia, sana maintindihan mo, ha? Ha? Ako yung nagsabi. Ako yung nagsabi na si Ate Josefina. Ano? Walang kaya ka? Nakita mo yung sakit ko, nakita mo yung galit ko, bakit tinatalimunan? Kinakausap pa kita! Nakita mo yung lahat, tapos ano? Ikaw pala na puro tulo na lahat, hinayaan mo ko masaktan na pagdaan na lahat ng yun! Hindi ko naman talaga ginusto yun eh!
tinanong. Pumunta ako sa faculty para sabihin yung totoo kasi... Kasi Jules, kung wala raw magsasabi kung sino ang nagbabalak na sirain ang reputasyon ng mga nasa itaas, isa sa kaibigan ko ang mawawala. Jules, ikaw lang naman yun eh. Ayoko lang na mapahama ka. So, kapatid ko yun. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako kasi hindi ko man lang alam kung buhay ba siya, kung okay lang ba siya, kung kailangan niya ba ako, hindi ko yun alam. Jules! Dahil yun sa'yo! Kasalanan mo yung lahat! Ikaw yan! Jules! Hindi naman ako natatakot sa mundo. Natatakot akong kapin ni Julia yung mag-isa. Alam ko naman na ayaw niyang sakukin lahat na yun. Pero gusto ko, kahit hindi niya hingin. Christian, magulong ako. Minsan hindi ko alam kung tama ba ba ito. Minsan ako yung problema. Hindi sabihin mo. Lahat. Kahit yung mga ayaw mong marinig. Maraming hadlang. Ngayon ko lang sasabihin ko sa'yo. Sanay na ako. Hindi ko kayang ipangako sa'yo na magiging maayos ako. Hindi ko din naman hinihiling yun, Julia. Christian, hindi ko maalam kung saan ba tumahantok eh. Ako rin. Pero... Sige, susubukan ko. Christian, hindi mo ba naiintindihan? Mahirap akong mahalin ngayon. Di naman kailanman naging madali, Julia. Pero ikaw pa din ang pinili ko. Ayaw kitang hilahin pababa. Alam ko, Julia. Papagod. Kung di ako sumusuko agad. Alam mo yun. Kaya alam ko. Kaya nga susubukan ko. Gusto lang namin ng buhay na Ay, saysay, may direksyon, may patutunguhan. Yung alam mo, tama rin ginagawa mo. May pinakakawakan ka. Yung hindi ka. Takot magsalita. Pareho namin mahal ang sining. Pero gusto kong Gamitin to. Gusto kong ayusin, gawing malinaw, gawing ligtas. Gusto kong mag-ingay. Magtanong, gumulong, gumising ng iba. Gusto namin makauwi. Hanggang dito lang ang kaya. At mas malayo pa yung kailangan pupuntahan. Ano, Christian? Kaya ba natin? Susubukan ko, Julie. All student publications are advised to submit all materials, articles, and related content for proper review and clearance prior to public release, in full compliance with established institutional policies and editorial guidelines. This procedure is intended to ensure that all published materials maintain accuracy, responsibility, and adherence to the standards set by the institution, while also promoting accountability and ethical communication within the academic community. Ilang papel ko na to. Putsang iyan.
Kakapagod pag-check. Galing din namang AI. Tulog ko na lang. Dami na naman daw pinapagawa sa labas. Pero parang lalo lang naman humahaba yung biyahe ko. Parang research ng mga estudyante ko. Puro ruta, wala namang direksyon. Samot-sari pa ang title na pinapasa sa akin kung ano-ano mga naiisip. Ay, tulog pala si Sister Red. Mare! Mare! Baka naman nakalain ng iba na nag-archival exhibit ka sa dami ng dokumentong hawak mo. Natutulog ka lang pala. Relax. Hindi naman to urgent. Pwede ba na-postpone? Indefinitely. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo, hindi tayo bayad para humilata dito, ha? 3 recommendation letter, 2 pirma, at isa... Ewan ko sa'yo. Oo, yes! Maayos ang lahat. May proseso, may pagsusuri. Hoy, ma'am, hinaan mo. Alam mo naman dito may mga tenga kahit saan. Baka mamaya, marinig ka sa registrar. Madali pa tayo. Sorry, nasobrahan lang sa transparency. Anyway, may meeting daw ulit tayo mamaya. Continuation ng kahapon. Meeting na naman? Pangilang orientation na natin yan, Wala ba silang magawa? Ang dami naman nilang time. Sila kaya pag-check-in ko nito mga punyetang sila. Wala naman tayong magagawa. Sumunod ka na lang kung ayaw pati ikaw mawala. Ayoko mawala. Hindi pa nga ako regular. Titiisan ko na lang ang baho ng school na to. Hi, Mariose. Hindi ko alam kung ako ba ay taga-buhat na lang dito. Siya talaga. Kami mo namang dala sa Solomon. Hindi ko nga ba alam kung bakit ko nadala yan sa likod. Well, anyways, nandito na naman ako sa faculty room at nakikinig ko na naman ang mga chismosa at chismoso kong mga osong kapwa guro. Ako ba pinaparinggan mo? May problema ka ba? Di mo patay. Mga ma'am at mga sir, tandaan mo. Dapat isipin nyo lang yung mga bunganga nyo. Baka mamaya, makita nyo ang sarili nyo nakasalbabida palatang lutang sa Dumaka River. Hanap pa nyo. Hoy, mga lang ako. Oh, ba naman yan? Makatulog na nga lang ulit. Diyos ko yun. Baka magising-gising mo lang. Katulog ka naman. Wala Ginawa ng hotel ng faculty. Bigat naman ito. Ay! Ayan na naman. Kompleto sa papel, kulang sa sagot. At least, consistent tayo. Alam niyo, mga mama at mga sir, kaunti na lang. Pag-a-apply na ako sa DPWH, blessing na ako dito. Kahit T-boy, papatusin ko. Hep, hep, hep! Ano naman yun? Tama ba ang naririnig ko sa'yo, Sir Frank? Saan mo gustong mag-apply? Sa DPWH. Aber! Hindi yun bagay sa naka-Chelsea boots at bagong kulot, amoy pa ang bagong gamot. At saan ka nakakita ang lalaki daw pero naka-blush on? Alam mo, Mare, ay, sir, alam mo kung anong bagay sa'yo? Ano, saan ba pwede siyang mag-apply? Ito, payo ko sa'yo, pumunta ka kay Ate Janine. Alam mo kung bakit? Ang bagay sa'yo, mag-parlor, closet ang bakla. Alam mo, mami? Alam nyo, tigilan nyo ang pagtawag sa akin ng bakla. Hindi ako bakla. May 5 akong asawa at 30 anak. May asawa ako sa Tayabas, sa Laguna, sa Patilao, at saka dyan sa site. Meron ako. Sa bakala nyo lang, Barso? Lalaki pala to. Lalaki ka pala, sir. Ano ba yan? Nakakaloka naman yun. Teka lang muna. Ano naman sasabihin natin sa admin pag tinanong tayo kung bakit hindi natatapos ang mga trabaho? Mare, bungol ka ba? Ang sabi ko sa'yo, kanina pa, iti ko muna lang ang ating mga bibig at wag nang ilan ka, dyan nalalaman natin kay Ms. Fernandez. Alam mo kung bakit? Pag tayo na huli may nakakinig or kung ano man, baka mamaya dalhin tayo sa madalim na lugar. At ito pa, baka dalhin tayo sa market view. Aside sa nakakatakot, nakakaawa.
Pwede ba? Huwag kang manakot dyan. At saka, ano pa ba yung itatago natin? Eh, di ba nga, lantad na sa puso? Eh di ba, hindi naman talaga nawala? Eh, di na. Abel, napakakulit niyo. Ang bubungol, hindi ko alam kung kayo bingi, bungol, bulag, o kung ano man. Ang sabi ko sa inyo, pag may nakarinig at tayo na rin, eh di nahuli tayo ng polis. Isa pa, baka magmukha tayo mga paniging binilat sa inyo. Hindi lahat ng nawawala. Nawawala talaga. Parang yung estudyante namin. Kapag nanahimik ka, may mga tanong na natitira pa rin. At kapag nagsalita ka, may kapalit. Pareho kaming pagod. Hindi ako kontra. Pagod lang ako mauna. May mga laban lang na nauuna ang memo. Tinuruan kaming umitig habang sinasabi ang salitang policy. Ngunit hindi tinuro kung kailan pwede magtanong. Sa dami ng papel na wala yung tao, sa dami ng proseso na wala yung dahilan. May estudyante kami bigla na lang nawala. Walang announcement, walang memo. Tinuruan kami na huwag mag-assume. Tinuruan kami na huwag gawing big deal ang lahat ng bagay. Kaya hindi namin tinatanong kung nasan siya. Hindi kami nagtanong, hindi dahil wala kaming alam. Hindi kami nagtanong dahil alam namin kung anong mangyayari sa amin kapag nagtanong pa kami. Palakas na lang ng pakiramdam, di ba? Wala namang nagbabawal, pero ramdam mo naman na iba na yung trato sa'yo. Oo, bakla ako. Huwag kayong tumawa, hindi yung joke. Marami na rin akong estudyante na tinuring ko yung mga ano. At tinuring ko ang mga estudyante ko bilang mahal na mahal. At bilang guro, tinuruan ko sila kung paano magsalita. At bilang ama, tinuruan ko ang aking sarili upang manahimik para sa aking kaligtasan. Pag may umalis, hindi na namin tinatanong kung bakit. Hindi dahil wala kaming pakialam, kundi dahil baka kami ang kasunod. May mga pangalang hindi na binabanggit. Hindi dahil pinagbawal, kundi kusang nawala. Mas maayos na yun. Walang report, walang tanong, walang kasunod. May narinig ako, ngunit hindi ko na inulit. Hindi dahil chismis, kundi dahil kapag inulit mo, nagiging totoo. At kapag naging totoo, may kailangang managot. Oo, alam ko ang pangalan niya. Alam ko rin ang tunay na pangyayari. Kaya sa bawat gabi bago ako matulog, ako ay napokonsensya. Dahil lagi kong tinatanong sa aking sarili, ano bang klase akong guro? Dahil mas pinili ko pa rin ang manahimik para sa aking kaligtasan. Alam kong mali ang manahimik. Araw-araw nakatatak sa isip at puso ko. Pero mas maling mawalan ng trabaho para sa bansang hindi ka naman ipagtatanggol. Hindi kami nanakit, Hindi kami ang tunay na kalaban. Pero naroon kami. At nanatili. At sa tagal ng aming pananahimik, ngayon ko lamang din napagtanto. Di pala natin dapat alamin pa kung sino nasa taas para malaman kung sino kasunod ng grupo. hindi kami kontrabida. Trabahador lang. Pagod. At natutong mabuhay. At mas pinili namin ang manahimik. So, Kapag siya ulit, hindi pa ako tapos. ano nang gagawin natin? Wala na ba talaga tayo magagawa? Hindi kasi natin kilala ang... Alam naman natin mangyayari, di ba? Hindi natin sila kilala, pero alam natin kung sino sila. Hindi tayo pwedeng magsalita kasi feeling ko kapag nagsalita tayo, pwedeng mawalan tayo ng trabaho or tayo mismo ang mawala. Eh, paano yun? Lulunukin na lang natin yung mga nalalaman natin? Paano yung mga humihingi ng hustisya? Hindi ba malinaw na ang pananahimik natin ay pagkonsenti sa mga maligawan, mga taong may kinalaman dito? At alam mo, parte na rin tayo ng krimen, hindi ba? Objection, speculation lang. Walang written proof. Yeah, hindi ako papayag. Hanggat walang memo, walang nang... Balik nga kayo. Ano naman ba nakikita mo? Nasa mundo ka ata ng Encantadia. Hindi pa ba Kita niyo ba yun? Alin? Ayun. Alin? Ayun.
Alin? Alin? Ano ba talagang nakikita mo, bakla? CCTV ba yun? Bakla ka ba? Teka, totoo ba yan? CCTV? Syungan, hindi yan totoo. Display lang yan. Kitang dinaksak sa wifi. Hindi, baka kasi wifi yan. Ano to wifi? Guys, MC. Ay, naku, Mariosep. Ay, naku. CCTV lang pala. CCTV lang naman pala. Wala naman pala. Di ba may meron pa tayo? May meeting pa, di ba? May meeting pa? Hindi ko nga alam kung may meeting pa, pero baka siguro maya-maya yung meeting. Ano ba yung nakita mo? CCTV. Takot ako. Meron ba doon? Meron ba yun dito? Ano yung nag-review? Alam mo, sa gulat ko, halos mga laglag na yung panty ko. Ay! Speaking of panty, hoy, alam niyo ba yung si Sir Solomon? Nakita ko naglalaba doon sa may iyang bridge. Ng panty niya. At alam niyo ba, nakakatakot. Lahat iyon walang garter. Ano ka ba naman? Saan mo niladala iyang sweldo mo? Mr. Frank, na bagong kulot at amoy pa ang gamot, naka-blush on at naka-highlighter ka pa. Maiba ako, huwag mo akong kantin. Alam mo kung bakit? Sagot. Bakit? Alam ko ang hininga at mga baho mo sa tuwing nang lalabas ka ng paaralang ito. Nakikita kita sa Barangay Uno, sa Black Heart. Maganda ko siya. Lalaki Hindi ko alam yung Black Heart. Huwag kapag gumawa ng kwento. Kaya ako, wag na wag mo akong kakantiin dahil alam kong baho at utot mo. Hoy, Sir Frank, look at me. Sit! Ano yan? Oh, hello! Meeting na. Sige, pupunta na kami. Guys, meeting na daw. Ay, tara na, buti naman. Ano kaya? May papansit kaya? May Sir pangalari? Frank! Ayaw ni Sir Frank. O sige, Sir Frank. Sumakay ko sa braso ko. Ayoko yan. Sige na. Hindi ko gustong maging ganito eh. Hindi ko gustong makipaglaban. Ang gusto ko lang, sabi ng totoo. Kaya tama sa tama. Pero paano kung sa pagpili ko lagi ng katahimikan ay nawawala sa bawat mamaya na may hindi na umuwi. Narinig ko sila kanina. Mga gurong mananatili, hindi dahil mali sila, kundi dahil may binabantayan sila, dahil may inaalagaan sila. At Diyos ko, naiintindihan ko sila. Naiintindihan ko yun kasi ako mismo, may inaalagaan din ako. Pero paano kung sa pag-iwas natin, mas madaming tao yung nawawala, mga natatagunan ng bagong balita. Hindi ko alam kung sino yung may huling desisyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang alam ko lang, daming taong nawawala at walang nagtatanong kung bakit. Hindi ako galit. Pagod ako. Pagod na maghintay. Pagod na magkukuring. Okay lang ang lahat ng ito. Makakasama niyo. Mahal. Miss na kita. Hindi na kita nakikita yung mukhang araw. Yung araw na lang at gagawin na tayo. Kaya ko ba? Isang beses kong tinatanong ang sarili ko,
kakayanin ba ng puso ko na mawalay sa'yo? You're the most important lesson in my life. Gusto kong malaman mo na I always wish the best for you. Alam ko na nasaktan kita. Bakit lang siguro ako ng takot? Tulad ni Sam. Ayaw din kitang mawala. Pero magkaiba kami kung paano ko mahalin. Ako, gusto kong masaya lang tayo. Yung hindi na natin papakilaman ng mundo. Yung uupo na lang tayo sa ilalim ng puno, kakaplusin ko ang mga buhok mo. Mahagkan ko ang ismi mo. Lalayo kita sa ingay, sa gulo. Pero hindi rin ang gusto mo. Ang tapang mo eh. Kumatang duwag. Ikaw kasi, you want to help. Hanggat kaya tutulong. Hanggat hindi na ubusan ng boses, ay sisigaw. Mahal na mahal kita, Julia. Kahit minsan hindi ko kayang panindigan. Kahit gusto ko nang sumuko, hindi ko kayang iwan ka. Sinusubukan kong aralin kung paano ka mag-isip para mapantayan kita. You make me a better person every day. Dahil sa'yo, naniniwala akong may pag-asa pa. Binasa ko ang mga libong binabasa mo. Inaral ko. Naiintindihan ko na ngayon. Julia, gusto kong sabihin sa'yo, sasamahan kita. Sabay na tayo ngayon titindig. Hindi lang dahil mahalaga ka at mahal kita. Boboses din ako para sa mga kaibigan ko, magulang ko, sa mga taong inaapit ko lumalaban. I love you, my love. Nagmamahal. Christian. Bago ang nalalapit na graduation, umugong ang mga balita sa loob ng paaralan matapos madawit ang ilang guro sa isyong matagal nang tinatago. Napilitang magsalita si Sam matapos umano itong sikilin at patahimikin dahilan upang mas lumabas ang mga detalye ng nangyari. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Julia sa kanyang nawawalang kapatid. Ngunit habang papalapit ang araw ng pagtatapos, unti-unti na rin siyang nawawalan ng pag-asa na muli itong matagpuan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nagpapatuloy sa paghahanda ang paaralan para sa nalalapit na graduation. Kaya yung mga yan, ha? Guys, hindi niyo ba napapansin? Parang may mali. May kulang. Kayo! Hindi niyo ba nararamdaman? Actually, ako din. Akala ko ako lang. Kayo rin pala. Bakit ba ganito? Nakayaan na lang ba natin? Patuloy. At paulit-ulit na lang tayong ginagapos at binubusalan ng mga taong sinaw sa kapangyarihan. Ang dami ng nawan. Ang dami ng namatay. Patuloy pa rin ba tayong pipikit at mananahimik? Ilang buwan, ilang taon na ang nakalipas.
Pero andito pa rin tayo sa sitwasyon na hindi makamtan-kamtan. Tama. Hindi tayo isinilang para manahimik. Isinilang tayo para tumindig at ipaglaban ang ating karapatan bilang isang mamamayan. Pamanga na lang ba tayo? Magbubulag-bulagan sa harap ng katotohanan na para bagang tipi na walang karapatan? Dapat ba tayo magtapos ng senior high school kung walang pananagutan? Sa tingin ko, oras na para mamingi ng hustisya at para lumaban. Ilang taon na tayo ginagawang tuta ng sistemang hindi naman umuunlad. Kung walang lalaban at kung walang iimik, sino ang tatapos sa katotohanan at sasabihin tama na? Ang tuluyan maging naman ng mali. Ang karaniwan, ang kawalan ng hustisya. Kung hindi tayo, sino? Kung hindi kailan, kailan? Nasa atin ang boses. Nasa atin ang kapangyarihan. Hindi na parang manahimik pa tayo. Tama. Kabataan tayo, oo. Ipinitang walang puwang sa lipunan. Pero hindi nila alam. Tayo ang mas nakakaalam. Dahil tayo ang mas maapektuhan at mahihirapan. Kaya samahan niyo ko. Sabay-sabay tayong lalaban. Sabay-sabay tayong lalaban sa gobyernong papangapi at ganit. Tayo'y gumagapang pataas, lumalaban ng patas, ngunit papaabuso'y lumagpas, mapipilitang mag-akla. Nananasili ang dating malayang pagpag na naging daan upang husgahan ang tapat at nararapat. Ngunit na biglang tinapaka sa damakmak na balak ay biglaing kumalat ang hamak sa ating bayan ng hirap. Ano pre? Ready ka na ba? Oo naman, Tol. Sino kaya to? Nandito ka! Graduation na. Paano ka kayang wakta pananigit? Wakas na ka. Ayon sa ulat, siya ay buhay at ligtas. At lumantad matapos makalat sa pag-ibulensya. Hayaan
Josefina. Sir Josefina. Ate, pasensya ka na ha. Hindi ko naman talaga sinasadya lahat ng yan eh. Sam, naiintindihan kita. Biktima ka rin. Ate, kamusta ka? Ano ginawa nila sa'yo? May tanong din ba kayo? Sige, magtanong kayo kung anong ginawa nila sa akin. Isigaw niyo! Noong oras na dinakit nila ako, agad nila ako dinala sa lugar na sobrang liblib. Hindi ko alam kung saan. Itinali ako, kinuryente, sa braso, sa paa. Sinubukang ilublob sa maling puno ng tubig. Kita niyo ba to? Ipinasok nila ang braso nila sa masalang bahagi ng katawan ko. Wala akong nagawa. Na-virgin ako na eh. Ano, syempre, sinubukan kong sumigaw. Nagbabaka sakaling may makakarinig. Sa loob ng 2 taon, umaasa akong mahanap ako ng kapatid ko. Gabi-gabi, bago ako pakainin ng tira-tirang pagkain na parang tutang pa sa harapan nila, iniisip ko na lang, sana tahimik ako. Sana hindi na ako nagsalita. Pakiramdam ko nga, ako na lang yung lumalaban. Pakiramdam ko wala na kayong pakialam. Ginamit na nila ang katawan ko. Pinagpasapasan pagkatapos i-torture gamit ang lubid at kuryente. Kaya nila ang gamitin ang katawan ko, ngunit hindi kailanman ang boses ko. Ako na nagmamayari nito eh. Sana naririnig din niyo ako ngayon. Sana natatapi ko kayo. Sana naaabot ang mga salita ko yung puso ninyo. Nagsulat lang naman ako eh. Ginawa ang dapat, lumaban ng patas. Hindi ko alam kung simula pa lang marami na tayo. Hindi ko alam, pero naniniwala ako. Wala nang ganitong mangyayari kung sasamahan niyo ako. Sana pagtungtong niyo sa labas. Sana pagtungtong niyo sa tunay na buhay. Tumindig man lang kayo para sa akin. Kasi akala ko, hindi na kayo babalik. Hinanap kita. Hindi lang para makita ka. Hinanap kita para marinig ka. Ate, Jules, pasensya na talaga kayo. Sam, naiintindihan kita, ate. Nandito kami para sa'yo. Galit na akong galit. Pero ano bang mali sa pakikipaglaro para sa sarili mong karapatan? Hindi dapat tayong matakot. Si Ate Josefina yung pinatahimik. Ilang beses sinubukang patayin, ngunit lumaban siya. Tumindig. Hinahanap ang liwanag kahit nababalot na ng kadiliman. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili niya kung kaya na ba niya. May pagkagawa ba para sa pagbabago? Para kay Ate Josefina! Para sa ano? Para sa bayan! Para sa sining! At para sa ating kinabukasan! At para sa mga anak sa buhay! Hindi ko alam kung paano magdiwang nang may hindi pa tapos. Akala mo, nalumugyat ng pagkatapos pero hindi. Simula pa lang to. Ito na ba yun?
wait na kayo. Thank you. Promise na. Salamat. Yes! Graduation na! Sabay na. Panahon na para kayo ng ingay. Tumindig kung nasa tama. Magsalita para sa mga walang mas. Natagpuan ang mga testigo ay mga pahayag ng isang kaso, kalimusan. Trabahador lang kami at nanahimik. Nanahimik lang kami! Ang mga pangyayari, mga tanong, at mga tinig na ating nasaksan sa entablado ngayong araw ay nasisibing paalala ng mga kwentong patuloy na humihiran sa ating paligid. At ngayon, ating kilalanin ang mga artistang nagbigay buhay sa bawat tauhan at tagpo ng inyong napanood. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Isabelo Medjamillo, gumanap bilang Topanga. Jenica Moratalla, gumanap bilang Kayla. Carl Bathan, gumanap bilang Dana. JP Pangaliban, gumanap bilang Boy Boy. Roman de la Cruz, gumanap bilang Toto. AC Kaputan, gumanap bilang Aliana. Lin Junjun, gumanap bilang Princess. Dear Manalo, gumanap bilang Jerome. Maybel Lusanta, gumanap bilang Kikay. Ray Dapultos, gumanap bilang Arkin. Baiko Dayate, gumanap bilang Miko. Kim Liego Javier, bilang Ma'am Gigi. Nico Del Moro, bilang Third Side Row. Christine Joy Lusterio, bilang Ma'am Sara. CJ Abernati, bilang Sir Brown. Neri Pineve Rivera, bilang Sir Solomon. CJ Alonso, gumanap bilang Anton. Sofia Pason, gumanap bilang Sam. Ador Mela, bilang Josefina Fernandez. Bago natin tuluyang tawagin ang lahat ng artista, atin munang kilalanin ang nasa likod ng produksyon na to. Maiko Dayate, ang aming
bigyan ng pansin ang nagdisenyo ng ilaw, Green Pinion, sa pagkabay ni Lance Arcao. Ang ating mga stage rider sa pangunan ni Dimple Herbilia at Bea Valentino. Ang sound operator, Astra David. Ang nasa likod ng disenyo ng kasubutan sa pangunan ni Alicia Casas. Para sa makeup at ayos ng buhok sa pangunan ni Daniel Paanyo at si Lizeth Alcala. Ang aming marketing head, Ashwin. Sa disenyo ng ating entablado sa pangunan ni Angel Quinto. Last but not the least, ang tagauha ng magagandang litrato sa pangunan ni Eliza Constantino. Muli, ito ang bumubuo sa isang buwan bago ang huling bell. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pero bago kami magtapos, meron po kami huling song for everyone. Okay, go! Sige guys, wake up. Sound check. Again, maraming salamat po sa pagpunta ninyo sa atin pong mga magulang na naandito. Thank you very much po. Maraming salamat po. At sa amin pong principal, Ma'am Ren. Thank you very much po. At sa aking AB12. To my Peter Arts Club, congratulations! At sa aking mga kapwa guro, Sir CJ, Ma'am Kim, and Sir Nico. Pamula po ito sa Burning Time 2022 sa Liyab sa Lihim 2023. And then Malaya 2024 at another masterpiece for this year. Ito po ang isang buwan bago ang huling bell. Sana ang pagtatakahan namin ay hindi lamang po nakapagbigay-ligaya sa inyo bagkus nagbigay rin po ng aral. At yun po ang esensyalismo ng teatro. Para po sa inyo po. Tinatawagan po namin. Meron pa. Makuha kasi itong sinimulan. Uuwi din tayo sa ating mga minamahal.
ay mahal. Matatapos din ang mauunawaan kung ang saysay kung yaman na ang mahalaga ay hindi natin malimot na marunong pa rin tayong magmahal. Di mo na lang maawit, pati ang mga salita. Ngunit man sa akin, pati ang mga tula. Muntik man mahal. Gusto'y aking ngayon. Matatapos din, matatapos din, matatapos din. Dapat natayo. And syempre, tinatawagan namin para sumama sa amin sa entablado ang aming mahal na mahal na principal, Ma'am Reyna Pasumba. Daisy, Waldo! Yeah, I know that you are really very overwhelmed, no? Bagamat ang iba po ay nagsimula ng iwanan ang kanilang mga upuan sapagkat mag-aalas 6 na ng hapon o mag-aalas 6 na ng gabi. Pero hayaan po ninyo na samantalahin ko ang pagkakataong ito para po pasalamatan ang mga dahilan kung bakit may mga talento po kaming katulad din na nasa entablado. Sa ating po mga magulang at magulangin po na naririto ngayon, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang pinagmulan ng mga talinong meron tayo ngayon sa entablado. Maraming pong salamat sa inyo. And sa inyo pong lahat, though kababalik ko lang sa basic ed, but I cannot help but really be amazed, no? By the wonders. Hindi po isang wonder lang, no? By the wonders that are right in front of my eyes, no? Napakapalad ng mga pamantasang pupuntahan ninyo. Pagkatapos ng pahinang ito, sa inyong buhay ng pag-aaral, kayo ay magsisipagtapos sa April 8, right? Napakapalad ng mga pamantasang yayakap sa inyo pagkatapos ng yugtong ito. Sapagkat kayo ay pinanday, hindi lamang ng mga guro, bagkos ng inyong mga kusa at yamang galing na meron sa inyong mga puso at mga kamay, hindi lamang sa mga isip. Again, I would like to request everybody, let's give our grade 12 Theater Arts Club and Arts and Design people a very big round of applause. Mula sa panulat, hanggang sa pag-awit, hanggang sa pag-akto, hanggang sa mga ilaw, hanggang sa mga nasa labas, ang aking taus-pusong
pagbati sa inyo. I cannot help but be proud. Hindi ko kayo mga anak, pero hindi maitanggi kung gaano ko kayo ipinagmamalaki. Because you deserve that pride. Ngayong taong ito, napakarami po nating matatagumpay. No? Tawagin natin lahat. Mula sa Sabado, mula nitong Sabado, na ang iulat ay isang tagumpay. So congratulations, nandito rin po yung iba. Sa bawat miyembro, baunin ninyo ang inyong mga natutunan sa pamantasang Inverga, lalo higit sa patnubay ng ating mga guro na kasama ninyo ngayon. Muli, patuloy na mangarap, patuloy na magsulat, patuloy na umarte, hindi lamang sa entablado, kung hindi sa larangan ng buhay at patuloy na maging matagumpay. Ituloy ang tagumpay na ito. No? Muli, congratulations to everybody. Sir Larry, my admiration. My admiration to your achievement. No? A big round of applause again. And I want to shake all of your hands on April 8th when we reach that graduation day. It's hard to let you go, but we have to. Because there will definitely be a next chapter. Maraming pong salamat. Again, sa ating pong mga parents, maraming pong salamat sa inyo. Muli, akin pong pinagmamalaki. Ito po ikaw galing sa STEM, ABM, UMS, AD, HE, ICT, grade 11, grade 12, ang produkto ng MSCF Theater Arts Club, Artist Guild, and especially ang last performance ng 1812. Ito po, ang isang buwan bago ang huling din. Maraming salamat. Binigyan lang po namin kayo ng kaunting minuto para mag-take ng pictures kasi po tayo na po kami sa Little Theater. Maraming salamat po!